Eto lang talaga mahirap kapag may mga ganap tayo sa bahay. Tayong mga nanay ang maglilinis ng mga kalat. Dahil nga nag-outing kami kahapon, eto nga't madami akong hugasin at ngayon ko pa nga lang hinugasan. Gabi na din kasi kami nakauwi kagabi at talaga namang pagod na kaya natulog na nga lang ako at eto nga't ngayon ko nga lang hinugasan tong mga pinggan na ginamit namin at daladala namin galing sa outing. Eto lang talaga mahirap sa ating mga nanay. Tayo na nga ang tagaluto, tayo pa ang tagalinis. Kaya minsan talaga kapag may mga okasyon, ayaw na ayaw ko talaga minsan maghanda at mas gusto ko nga kumain na lang sa labas. Maliban na lang talaga kapag birthday ng mga anak ko tapos gusto nilang ipaghahanda sila ay nag-e-effort talaga ako sa pagluluto. Minsan naman merong tagaluto at tagalinis pero iba pa rin talaga yung tayo yung maglilinis dahil kailangan talaga ayusin pa natin yung mga gamit na ginamit. Dahil wala namang ibang gagawa nun kundi tayo lang. At eto nga't nakatapos na nga ako sa paghuhugas ng mga pinggan at nalinisan ko na nga din itong lababo. At dahil mahaba-haba na nga din tong kuko nitong batang maliit ay pinaputulan ko nga muna sa asawa ko dahil kapag nga ako magpuputol ay nahihirapan ako dahil malikot na nga. Tingnan nyo naman kung gaano nga kalikot at parang ang hinahampas-hampas pa yung kamay ng papa niya at tinatanggal. Inaaliw-aliw na nga lang namin at sinasabi nga ng asawa ko ay hindi nga daw niya isasama sa dagat. Kala mo na may tuong may bait na. Napaliguan ko na nga din ang batang maliit pagkatapos ay pinatulog ko nga kaya lang nakatulog nga din ako kaya kinahapunan eto nga't magluluto na ako ng pagkain namin para sa hapunan. Noong una talaga hindi ako nag-uulam sa kanin nitong siomai pero nung natry ko nga inagustuhan ko na nga din. Eto nga binibili ng asawa ko ay steam pero mas gusto ko ngang iulam kung prito to kaya ipiniprito ko nga muna. Eto yung siomai na pinipilahan dito sa amin. 10 pesos nga pala ang isa nito at talaga namang napakasarap nito. Sa pagkakaalam ko ay galing pa nga itong binondo at binondo siomai nga ang tawag nila dito. Habang ipiniprito ko pa nga ang siomai ay naglinis nga muna ako dito sa salas dahil nakatulog nga ako kanina ay hindi nga ako nakapaglinis dito kanina. Habang naglilinis ako at nagluluto ay nandito nga lang sa racking chair itong batang maliit at si ate naman ay nagagawa ng assignment niya kaya hindi nga din niya matingnan-tingnan. Pero okay lang naman dahil hindi naman umiiyak tong batang maliit at nanonood nga lang sa ginagawa ko. Pero minsan talaga hindi ko maintindihan tong batang maliit na to dahil kung kailan nga may ginagawa ako ay saka pa siya iiyak. Yung para bang gustong-gusto niya na palagi ko na lang siyang kinakausap at palagi lang kaharap ako. Dahil minsan talaga kapag hindi ko siya pinapansin, iyak siya ng iyak tapos ayun kapag pinansin ko na tumatawa naman siya, yun pala gusto lang talaga niya na kinakausap siya at nilalaro. Kaya lang hindi naman palaging ako nakaharap lang sa kanya at kakausapin siya ng kakausapin dahil meron nga din ako mga kailangang gawin dito sa bahay. At pagkatapos ko nga magwalis ay nagmap naman ako ng sahig, nakapaglinis na naman ako sa kwarto kaya pagkatapos namin kumain ay matutulog na lang kami. Nagbabalak na sana ako magpintura dito sa bahay para naman bago mag-birthday itong aming baby bunso ay okay na dito sa bahay. Kaya lang paano naman ako makakapagpintura kung may palagi nagsusulat sa pader at kung ano-anong pinaggagawa. Kaya siguro pas na nga muna sa pagpipintura at saka na lang. Pagkatapos namin kumain, etong at nakatulog na itong aming baby bunso.